Good morning, laging kasama, laging kaibigan, basta wala lang sampalan. Ang ating pong issue ngayon, o topic na ating pag-uusapan ay tungkol po sa kwalifikasyon po ng mga politiko o ng mga taong gustong tumakbong gusto pong tumakbong mga opisyalis ng bayan o gustong magserbisyo sa bayan o gustong manungkulan sa pampublikong opisina ng bayan. Bakit po ba ang kwalifikasyon ng mga naghahangad po ng pwesto o opisina ng gobyerno ay nakalagay po ang salitang able to read and write? Sa personal ko pong opinion, ang dahilan po ay para mabigyan po ng pagkakataon yung pong mga taong wala naman pong mataas na natamong edukasyon o pag-aaral, mabigyan po sila ng patas at kaparehong karapatan katulad po ng mga mayroon pong natamong mataas ang pinag-aralan. Para po hindi po mapagkaitan sila ng karapatang manungkulan sa bayan. Ang provision pong iyon na nakatala sa konstitusyon ay pagbibigay ng karapatan sa mga taong gustong magsilbi sa bayan. Katulad po ng halimbawa po, hindi ka nga mataas ang iyong pinag-aralan, pero yung pagnanasa mong makatulong sa bayan, sinasa puso mo talaga, gusto mong makapagbigay ng kontribusyon sa ating bayan. Hindi po pinagkakait sa isang tao yon. Kaya po nakatala doon sa ating konstitusyon ay basta able to read and write. Wala pong specific qualification na you must have a doctoral degree, master degree, or college graduate. Hindi po nakalagay ganun eh. Able to read and write lang po. Basta gusto nyo po magbigay ng kontribusyon sa bayan para sa kagamitan ng bayan, ay kayo po ay hinahayaang lahok sa eleksyon para lamang pong pamunuan po ang tambayan. Ngunit yung aplikasyon pong yun ay pangkalahatan, general application po. Kasi po kung magbibigay po ng pagsusulit, halimbawa po, ang mga bibigyan po ng pagsusulit, halimbawa ako sa isang hayop. Halimbawa po, balyena, no?
pagong, pawikan po, unggoy, ibon. Doon po sa mga ibinigay kong mga halimbawang lalahok po doon sa isang pagsusulit, ay malalaman natin kung may kakayahan po yung bawat isa, di ba po? Yung mga binigay ko, katulad, samahan pa po natin ng pusa, di po ba? Doon po sa mga binigay kong mga lalahok po dun sa pagsusulit, may papakita nila yung kanilang kakayahan. Kung meron po talaga silang kakayahang gawin yung pagsusulit. Ang pagsusulit po ay para po sa lahat eh. Yung nga lang po, meron pong tinatawag na hindi po yata angkop dun sa kakayahan nung ibang lalahok. Katulad po ng kung ang bibigay pong pagsusulit ay umakyat sa puno, hindi po yung magagawa ng balyena, hindi po yung magagawa ng pating, hindi po yung magagawa ng pawikan. Ngunit kayang gawin po ng ibon, pusa. Yung may mga kakayahan pong makakyat sa puno. Ganun din po yung nangyayari sa ating gobyerno. Binigyan ng karapatan yung mga taong gustong maglingkod sa bayan, kahit po sila ay wala pong sapat na pinag-aralan. Ngunit ang epekto nga po, yung limitasyon, kakayahan na makapaglingkod sa bayan. Kasi kung di naman po nila alam kung paano mamuno, paano po yung pangungobyerno, yung governance, malabo po sila makapag-contribute kahit na po sila may advisor. Kasi po, ang inaano doon, ang punto po ron, hindi po yung may advisor ka. Ang punto po ron, may kakayahan kang maglingkod sa bayan. Kasi ikaw po ang nagdadala o nagre-representa sa taong bayan, hindi po yung advisor nyo. Nga lang po, dahil nga walang mga kakayahan, kumukuha ng advisor para po sila ay makagampan sa kanilang opisina na kanilang miniti, na kung saan nga po makikita mo na kagad na kung yung taong hinalal nyo ay may sapat na kwalifikasyon. Diyan lang po muna yung aking ilalahad sa inyo, ating usapan. At shoutout nga po pala kay Brother Jamir Magana. Don't forget to like, share, and subscribe para pa patuloy kayong magkaroon ng informasyon o kaalaman sa susunod ng mga video. Salamat po.